Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay tinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi na tinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ng mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala dito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Panginoon. Batiin mo ang inyong katabi, sabi mo, magandang gabi, brother. Magandang gabi, sister. At ating ipinagdiriwang ngayon ang tinatawag na Linggo ng Banal na Awa or Divine Mercy Sunday. No? At alam ko yung kaya tayo kaunting ngayon, yung iba ay nanonood pa ng funeral ng ating Santo Papa. No? Ako rin kanina, no? Tinitingnan ko pa yung mga late nangyayari doon sa Rome regarding sa ating Santo Papa. At alam nyo, tamang-tama po ang ating Ebanghelyo at ang ating mga pinagdiriwang ngayon, pati na rin po ang nangyari sa ating mahal na Santo Papa. Ngayong linggo ng banal na awa, kikita natin na lahat ay nakatuon, nakasentro sa habag at awa ng Diyos. At alalahanin natin na si Pope Francis, no, sa kanyang buong taon, no, ng pagiging Papa, no, hindi siya napagod o nagsawa na
ipahayag na ang Diyos ay Diyos ng awa. Sabi pa nga niya, kung may mukha ang Diyos, ang mukha ng Diyos ay walang iba kundi mukha ng awa at habag. Siya nga rin na nagsimula ng tinatawag na Jubilee of Mercy. Alala niyo? No? At yung mga missionaries of mercy, ano din siya. No? Kaya nga, no? Isa yun sa mga sinabi rin sa homilia kanina ni Cardinal, nagmisa, nakalimutan ko yung pangalan. Isa yun, sabi niya, sa mga key points na masasabi sa buhay ng pagiging Papa, Santo Papa ni Pope Francis, yung tungkol sa awa at habag ng Diyos. Sabi pa nga niya, no? Hindi ko makakalimutan, it is one of my favorite quotes. Sabi ni Pope Francis, God never tires of forgiving us. Hindi napapagod ang Diyos na magpatawad sa atin. Tayo, sabi niya, we are the one who get tired of asking forgiveness. Kasi nga, si God, handa tayong patawarin kasi siya ay mercy itself. He is the incarnated mercy of God. At kaya nga, di ba, nagpakita si Lord kay Saint Faustina Kowalska na siyang nakatanggap ng vision regarding the divine mercy. And of course, si Pope John Paul II ang nagtatag ng ikalawang linggo ng Easter, Pasko ng pagkabuhay, ay dapat tawagin sa Divine Mercy Sunday. No? Dahil nga sa kahilingan ni Lord kay Saint Faustina na gawing Divine Mercy Sunday ang ikalawang linggo ng Easter. Kaya nga, no? Tingnan po ninyo, talahan na si Pope Francis, no? Sa kanyang buong buhay hanggang sa huli ay puro mercy ang kanyang pinakita. No? Kailan natin huling nakita si Pope? Umalala ninyo, doon sa Urbis et Orbis, di po ba? Nag-blessing siya sa atin noong Easter. Pag naman yung iba sa inyo, baka tulog pa. Dahil kung yung iba na sa beach pa. No? Pero si Pope Francis, no, kahit na nahihirapan na, nakita ko yung video ni Pope, no, yung last Easter Sunday, kahit nahihirapan na siya, no, pero nandun pa rin siya. No? Ibinigay pa rin niya yung kanyang blessing. At hindi lang yun, humingi siya ng pahintulot sa kanyang doktor na umikot pa sa St. Peter. No? Para bang, sabi nga huling ano na niya, no? Huling pagpapaalam ng Santo Papa sa lahat. Biruin niya. No? At yun nga, kinaumagahan na siya ay pumunta na sa Panginoon para sa atin. No? Ipinakita niya kung gaano ang awa ng Diyos sa atin. At dahil naman diyan, tayong lahat, pati na ako, ay may responsibilidad na maging maawain at mahabagin. Unahin natin sa ating mga pamilya, sa mga mag-asawa, sa mga magulang at anak, sa mga magkamag-anak, sa mga magkapitbahay, sa mga magkatrabaho, magkaklase. Ipakita natin ang awa at habag ng Diyos. Hindi ba tayo nahihiya, mga kapatid? Ang Diyos handang magpatawad at maawa sa atin. Tayo, na hindi naman tayo Diyos, na wala naman tayong silbi, walang kwenta sa harapan ng Diyos, nahihirapan tayong magkaroon ng awa at habag sa ating kapwa. Magpatawad, magmahal sa ating kapwa.
Di po ba? Alalahanin ninyo ang nasa sinasabi ng Biblia. Anumang sukatan ang gamitin nyo sa iba, ang siyang sukatan na gagamitin ng Diyos sa inyo. Alam niyo, nakakalungkot, no? Tingnan ninyo, buksan ninyo yung mga balita ngayon, yung mga nakikita natin ngayon, no? Sa ating paligid. Mga tao, no? Matatapang, no? Mayayabang, dahil walang awa at habag. Kunting init lang diyan sa daan. Mainit na nga ang panahon, mainit pang ulo ng tao. No? Bakit kaya? Sinasamahan pa natin ng kainitan ng ulo yung init ng panahon. Sana hindi. No? Sana matuto tayong maawa, mahabag sa ating kapwa. Kung paano naawa ang Diyos at nahabag sa atin. Alam niyo, problema din kasi, akin lang, my own personal reflection. Problema rin kasi, kakaunti ang nagkukumpisal. Para bang, no? Naalala ko, no? May sinabi ko, sabi no, bakit yung asawa mo din? Alam niyo, Father, para sa kanya, ang kasalanan lang daw ay pumatay at magnakaw ng milyon-milyon. Yun ba ang kasalanan? Kasalanan lang ba yung pumatay ka ng tao at magnakaw ka ng 1,000,000? Hindi po. Alalahanin ninyo. May mga kasalanan din na sa tingin natin maliit lang, pero malaki na para sa Panginoon. Hindi po ba? At kapag tayo hindi nagkukumpisal at humihingi ng tawad sa Diyos, hindi tayo nakakatangkat ng awa at habag niya. Sabi nga ni Pope Francis, no? We experience mercy directly where? Saan? Sa Bisaya pa, asaman. Sa Bicol, sa inman. Sa kumpisal. Sa sakramento ng kumpisal. Kita ninyo, yung mga taong nagkukumpisal madalas, sila yung mga taong madaling mahabag. Pero yung mga taong, ay naku po, tanungin mo, kailan ka huling kong nagkumpisal? Ay naku, yung first communion ko pa. Ha? Minsan sinabi ko doon sa isa, no, alam mo brother, pasalamat ka sa Diyos at kay Mama Mary, buhay ka pa ngayon. Binigyan ka ng pagkakataong magkumpisal. Kung namatay ka na hindi ka nakapagkumpisal, saan pupulutin ang kaluluwa mo sa tingin mo? Tanungin natin ang sarili natin. Kayo po, mga kapatid, kasama na ako, kailan ang huling nagkumpisal? Yung iba sa inyo, iniintay pa yung kumpisalang bayan para magkumpisal. No? At bakit? Kasi, no, pag kumpisalang bayan, maraming magkukumpisal. So, hindi masyadong ma-elaborate yung kasalanan. Ayan. Di po ba? Hindi katulad ng kumpisal ng personal or pagkatapos ng misa o di kaya ng mga ano. Kasi, pakikinggan talaga kayo ng pare at aalamin ng pare, bakit mo nagawa yun? Sino nga? Ayaw natin, no? Di po ba? Minsan nga, kukumpisan lang natin yung ano natin, di ba? Nahihiya tayo minsan ikumpisan yung mga ibang kasalanan. Pero alam niyo po, kasalanan yun. Pag tayo nagtago ng kasalanan sa Diyos. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi nga, in the psychology of man, sa ating pagiging tao, anumang itinatago mo sa iyong konsensya, lalabas at lalabas yan sa iyong mga kinikilos at sa iyong mga pakikitungo sa kapwa. At magugulat ka na lang isang araw, no? Nalaman na yung iyong itinatago. Kaya sana,
no, ngayong linggo ng banal na awa ng Diyos, sana mag-umpisal po tayo. Sana tanggapin natin ang awa ng Diyos nang sa ganoon maging maawain din tayo sa iba. Kasi nga, nalalahanin natin yung prinsipyo, you cannot give what you do not have. Hindi ka pwedeng magbigay kung wala ka. Kung wala kang natatanggap na awa mula sa Diyos, paano ka maawa sa iba? Diba? So, kailangan natin ang awa ng Panginoon. Kailangan natin gayahin si Pope Francis. At ipagdasal natin si Pope na sana tulungan niya tayo ngayon na nandun na siya sa tabi ng Panginoon. Sana tulungan niya tayong lahat na magkaroon ng habag sa ating kapwa.